Life is tough. In fact, if you'll be honest, it's difficult sometimes. Ang hirap ng buhay. And sometimes kapag may problema, may issue, may struggle, may pain sa buhay natin, usually sinisisi natin yung buhay kasi. Ang hirap eh. But you know what? One thing I've realized, I've been a pastor of this church for more than 5 years, and I've realized one thing. Most of the time, life is not the issue. Because if we handle life the way God wants us to handle it, we'll not get tired. We'll never burn out. We'll never worry. So life is not the issue. The way we handle life is actually the issue here. That sometimes, mga kapatid, kung tama ang pag-handle natin sa mga bagay-bagay sa buhay natin, tama ang pinapasok natin sa puso natin, at tama ang pinapasok natin sa ating isipan, most likely, mga kapatid, hindi dapat mahirap ang buhay. Because God came so that we could have life. Life life that is abundant. Life na gugustuhin natin na kahit wala pa tayo sa ultimate destination sa langit. Pero dito pa lang sa earth, nararanasan na natin ang langit. Hallelujah. Because that's exactly what God wants. Hindi yung kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Ano yung pumapasok sa puso natin. Alam niyo, ang isang container, ang isang lalagyan, pag nilagyan mo ng basura, nagiging basurahan. Ang isang container, lagyan mo ng bulaklak, nagiging flower base. Depende sa nilalagay mo. At katulad ng isip natin at ang puso natin, kung ano nilalagay natin, yun yung nagiging tayo. Kung lalagyan natin ng positive thoughts, magiging positive ang buhay mo. Kahit may problema, nakangiti ka. Kahit wala kang pera, nakangiti ka. Because that's what you feed your minds. And as I've said over and over again, life, Christian life, for example, is not a sprint. It is a marathon. Ang dami mong pagdadaanan. And kung ang pagiging Kristiyano mo is just getting to heaven, mababaw na Christianity yan. Because life is more than just getting to heaven. Habang nandito tayo sa mundo, ang gusto ng Diyos, maranasan natin ang heaven. And the thing is that isa siguro sa mga nagiging source kung bakit ang tao nahihirapan at napapagod is that ginagawa mo naman yung tama pero mali pa rin nangyayari sa buhay mo. That you're trying to do the right thing but experiencing the wrong thing. And isa sa mga challenge ng buhay natin is how to keep this passion alive. How to keep our energy at the highest level. Isa yan sa mga passion natin. Kung ikaw ay parent, paano ko pananatiliin yung motivation ko hanggang makatapos ang aking anak sa pag-aaral? Kung ako ay estudyante, paano ko pananatiliin yung pagtsatsaga ko hanggang makatungtong ako sa stage at graduate ako? How to maintain this fire, this energy, this passion? Because there are a lot of challenges in my life. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. I say that again. Satan is trying his best to knock you out with one punch. Napansin nyo ba lately mga illustration ko, puro boxing? Kasi puro boxing lately pinapanood ko. Because Satan is trying his best to knock you out with one punch. May mga kilala ba kayo mga kapatid na binugbog na, nakatayo pa rin? May mga kilala ba kayo mga kapatid na ang tindi-tindi na ng mga problema, sinikmuraan na, sinuntok na sa kaliwat kanan, may jab, may uppercut, pero buhay pa, nagsisimpa pa din. And now I wish lahat ng tao ganon, na kahit anong tindi ng pagsubok at tindi ng pambubugbog ng kaaway sa atin mga kapatid, nakatayo pa rin tayo, pero hindi lahat ganon. May mga tao na isang suntok lang knockout agad. Pero kung hindi man ikaw manakaut ni Satan with one punch, ang gagawin niya, papagurin ka niya ng papagurin hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko at hindi na lumaban muli. Sabi mo, I'm just tired. Oh, I'm just tired, Pastor. I'm just trying to start moving forward. I don't want to start a business again. I'm too old for that. Hindi ko na kayang magsimula uli ng negosyo. Hindi ko na kayang magtrabaho pa para sa akin mga anak. Masyado na ako matanda. And sometimes, our senses are lying to us, deceiving us with so many lies na ginagawa ni Satan. Ano pag binasa niyo yung story ni David? Yung si David, inanoy siya ng ating Panginoon, pero at the middle of his journey, nagselos sa kanya yung hari, at ang nangyari, he's running for his life. Mula sa anointing to the throne, yung pagkaka-appoint sa kanya bilang king, it took him 15 years of waiting. But in the middle of that 15 years, 10 years sa 15 years, ginugol niya, kakatakbo sa disyerto, kakatago sa mga kuweba, because Saul the king was trying to kill him. Pag binabasa mo palang story ni David, nakakapagod panoorin, nakakapagod basahin ang buhay niya. Siguro hindi kompleto tulog lagi niya kasi every time he was wondering, anytime, pwede siyang lusubin, pwede siyang patayin. Nakakawa.
And I believe some of us can relate to this, pero salamat na lang, nakilala mo si Kristo. Salamat na lang nakilala mo si Kristo. You can do more than that, mga kapatid. Kanina pa ako nagsasalita. Amen. Salamat na lang nakilala mo ang ating Panginoong Jesus. Kasi dahil nakilala mo ang ating Panginoon Diyos, even though you are weak, ang sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Now you can say you are strong because God is your strength. God is the source of your strength. He is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Kapag ikaw ay you are pressed, you are not crushed. When you are persecuted, you are not abandoned. Why? Because you have Christ. I think one of the sources ng pagkapagod at weariness ng isang tao, kung ikaw man ay pagod, is number one, maybe you don't prioritize your priorities. Because I believe if a person, if we know how to prioritize our priorities, our life is easier. I don't know about you, but for me, as far as I can see, kapag tama ang pagpa-prioritize mo, kasi hindi lahat ng urgent important. Masyado tayo minsan nakafocus sa urgent. Nag-focus ka masyado sa urgent, lahat ng important hindi mo nagawa. And if we don't know how to prioritize our priorities, we will never get there. I was reading this article and sabi sa article, ang common characteristic na meron sa mga successful people, how many of you wants to succeed? Come on. We all want to succeed. Ang common characteristics ng lahat ng successful people, number one, hard work, kasama yun. But the main character that surpasses all these characters, alam niyo kung ano? Because these successful people have an attitude of putting first things first. They have the attitude. Alam nila kung ano yung uunahin nila. Alam nila kung ano yung ihuhuli. Hindi kasi siguro nakaka-relate sa akin. Kasi kapag 20 years old, 30 years old ka pa lang, parang ang dami-dami mo pang oras. Pero kapag 60 years old ka na at kumukulubot na yung balat mo, pero 60 years old na, achieve mo nga yung 60 years old, pero punong-puno ng panghihinayang. Ang yung taong kasi mas nag-focus ka sa urgent at nakalimutan mo yung important, masyado ka nag-focus sa trabaho at nakalimutan mo yung pamilya, mayaman ka pero wala kang asawa, mayaman ka pero your children are despising you, you will realize, mga kapatid, that if you just prioritize your priorities, your life may be different. And one thing I've learned is that kung hindi mo i-schedule ang priorities mo, alam niyo ba that you can schedule your priorities? You have to schedule your priorities. You know why? Kasi kapag hindi mo in-schedule yung priority mo at may ibang pumasok na gusto magpa-appointment sa'yo, kailangan mo mag-giveaway dun sa nakaschedule. Ang tanong, sino i-give up mo para pagbigyan yung pumasok? May outing tayo ng linggo. I-give up mo church time. And if you don't schedule your priorities, delikado ka dyan. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka dyan. When you don't schedule your priorities. Kasi minsan na nasa-sacrifice natin, family time, babe time, date time, relationships. Amen. Basketball tayo. Wag muna tayo mag-date. Because you don't schedule and you don't prioritize your priorities. Naalala ko si Jesus nung binisita niya si Mary and Martha, mga kaibigan niya ito. One time pag-visit ni Jesus kay Mary and Martha, ang unang-unang ginawa ni Mary is pumunta siya sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Because she doesn't want to miss a thing. Sabi ni Mary, I don't want to miss a thing. Familiar ba? I want to sit at Jesus' feet because I don't want to miss a thing. Lahat ng sasabihin ni Jesus, gusto kong marinig. On the other hand, si Martha nasa kusina, naghahanda ng pagkain. Wala namang masama. Naghahanda. Pareho silang tama ang motibo. Pero ang sabi ni Lord kay Martha, sabi niya, Martha, Martha, 2 times. Kapag 2 times binanggit ang pangalan mo, ingat ka. Sabi ni Jesus kay Martha, 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 you're so troubled and worried about many things. But one thing is needful. When I read this years ago, it really struck me to the core. God said, you're so troubled and worried about many things. But actually, one thing is needful. And Mary chose what is needful. Actually, in the Amplified, ang sabi doon, Martha, Martha, you're too busy, too distracted, overly occupied about so many things. But you forgot that only one thing is needed. He's just trying to
Prepare a meal. Wala namang masama. Kung iisipin mo, wala namang ginagawa si Mel because in our society ngayon, napansin niyo ba sa society natin ngayon, kapag workaholic ka, hinahangaan ka. Right? Say, grabe. Successful. Workaholic kasi yan eh. Wala yung ginawa kundi magtrabaho. Hanga tayo. Gusto ko rin maging ganyan. Gusto ko rin maging successful. Workaholic. Pero yung family na pabayaan. Come on, somebody. Workaholic. Pero maghihiwalay ng... May problema with the relationship. Workaholic, pero yung mga anak, hindi nabibigyan ng time. Focusing on what is urgent and forget what is most important. Your family. And we admire these people. Sabi, you're so worried about many things, but one thing is needful. At yung mga kapatid, pag dumating yung panahon na maging 60 na tayo, kung ako tatanungin nyo, gusto ko pag umabot ako ng 60, wala akong regrets. Gusto ko pagdating ko ng 60, mga kapatid, close pa rin kami ni Jenny. We are closer than ever before. Gusto ko pagdating ng 60, yung 7 anak namin, lalaking may tako sa Diyos. That's what I want. Ayaw ko na 60 nga. Hoy, na-reach ko yung 60, pero punong-puno tayo ng panghihinayang na gustong-gusto natin. Na balikan ang balikan. Sana may time ako noon. Sana nag-focus ako sa relationship namin. Now, hindi mo na kayang balikan. Because you don't prioritize your priorities. I don't say na wag na kayo magtrabaho. Work is good. In fact, ang unang employer natin, si God. Nung create ng Lord si Adan, ang sabi niya, okay, ilalagay kita sa Garden of Eden. You work it and take care of it. Ang unang trabaho ni Adan, caretaker ng Garden of Eden. So God is not against work. Work is good. I said it again. Parang ayaw niya magtrabaho ah. Work is good. Hindi sinasabi, gusto ko lang i-correct, hindi sinasabi ni Pastor Stephen that work is bad. Okay? What I'm trying to say is, work is good. But too much work is not good. Are you listening? Rest is good. But too much rest, laziness. Do you agree? Ibig sabihin, kapag lahat ng sobra masama, kahit yung natutulog ka habang nakikinig ng preaching, masama yan. Alam mo bang pwede kang mamatay pag natulog ka habang nagpipreach yung pastor? Ay, sabi ko sa inyo, pwede mo ikamatay. I can prove it in the Bible. Acts 20, si Eutychus, habang si Paul nagpipreach, ang haba ng preaching ni Paul, si Eutychus nakaupo sa bintana, nakatulog, nahulog, 3rd floor. Pagbagsak dito, patay. Tamo, nakatulog lang habang nagpipreach, namatay. Buti na lang. Bumaba si Paul, nilayhan siya, nabuhay siya maguli. He rose again from the dead. Pero tinuloy ni Paul ang kanyang pagpipreach hanggang madaling araw. See that? Sleep is good. But sleeping in church, not good. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ilagay mo sa lugar. Food is good. Eating is good. But overeating, not good. We are made for work. Dinisign ka ng Lord to work. But God designed you to work not alone. He wants a helper. Which lead me to my second point. Kung gusto mong i-diffuse ang tiredness, you need somebody to help you. Let others help you. You don't just prioritize your priorities, you let other people help you. Magpatulong ka. Ang tendency kasi natin mga tao, mga kapatid, hirap ka na sa buhay. Pag tinanong ka, kamusta ka na kapatid? Well, God has blessed me with so many blessings. And I've never been this blessed before. God is so good. Tuwan-tuwa ka naman sa pagsisinungaling mo. But deep inside you know, you're empty, you're tired, you're weary, pagod na pagod ka. You cannot just admit it. Kasi ayoko na i-bother yung mga kapatiran. Kahit pati nga kay Lord, sabi ni Lord, cast all your cares unto me. Ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa Diyos, sabi ni Lord. Ikaw naman nakakaya naman kay Lord. Ang dami-dami niya na pinapaikot na planeta. Sasabay po ba ako doon? Nakakaya naman, baka masyado nang marami at masyado nang busy ang Lord. Akin na lang to, sa Kanya na lang, ibibigay ko na yung financial problem namin. Pero yung ibang area, kami na bahala dito, Lord. Kami na bahala. Hindi! Sabi ni Lord, cast all, 100%.
Anong reason? Because He cares for you. He doesn't want you to get tired. Let others help you. Let God help you. Huwag mo sarilinin. Hayaan mo tulungan ka ng iba para hindi ka napapagod. Naalala ko si Moises. Si Moises ang isa sa pinakaunang pastor. Alam mo, ang church niya kung gano'ng kalaki, 1.5 million members. Yung mga Israelites, mega church. Sabi pa nga ng Bible scholars, minimum 1.5 million. Ang laki ng church niya. At dahil malaki yung church niya, ano mga kapatid, isa sa pinaka-bagay na natutunan ko sa pagiging pastor, lahat ng tao may issue. Isa sobrang dami ng issue, napapa-tissue. Tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, daming problema niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na mag-quit niyan. Gusto na maglayas niyan. Pangiti-ngiti lang yan, gusto na makipag-iwalay yan. Lahat ng tao may issue. And can you imagine yung 1.5 million na tao, pagpapastoran ni Moises? Ang sabi ng Bible, lahat pumipila sa kanya. Araw-araw. Sabihin na lang, hindi naman lahat may problema, pastor. Totoo naman. Sabihin na natin 10%. Ano 10% ng 1.5 million? 150,000. Can you imagine 150,000? O wag na nga natin 150,000. Gawin na lang natin 1%. 15,000 people nakapila sa iyo araw-araw. Kayo na nga lang mga kapatid. Pag nagpapayo kayo isa-isa, baka si Carlota lang, ubos na yung oras Kasi may mga tao pag kinausap mo, sila lang salita na salita, ubos buong araw. Sa dami ng issues. Lahat ng issue nilalapit nila kay Moses, magkaaway kami, ano bang gagawin dito? May problema kami sa lupa, paano namin paghahatian? Lahat ng issue sila, nilalapit nila kaya kawawa mga pastor, biktima ng karahasan. Si Moses, na-imagine ko, kawawa. Pagod na pagod. 15,000 nakapila, araw-araw. Minsan may lumapit sa akin, pastor, nagtataka ako sa mga doktor. Tinapik-tapik lang ako ng konti dito, 500 siningil sa akin. Kunti tapik lang yun 500. Sabi ko sa kanya, bago naman niya malaman ko sa katatapikin, nag-aral na ilang taon yan. Pastor, ba't niya yung mga abogado? Nagpapayo lang ako ng konti, 800. Wala pa isang oras. Bago naman malaman ng abogado ipapayo sa'yo, ilang taon siya nag-aral? Yung pastor, pwede mag-share ng problem? Pwede magpa-counsel? Hindi isang oras to. Isang araw. Isang tao, isang araw. Uubusin mula umaga, pastor, kasi ganito, si asawa ko kasi, responsable kasi siya, pinapabayaan niya mga anak ko. Si pastor naman, walang problema si pastor, nagkaroon tuloy ng problema. Kitingin yung mga pastor, karamihan, haggard. Joke lang, please, erase. Joke lang, I didn't mean, joke. Kawawa biktima ng karahasan. Natapos, inubos mo ang araw, isang tao, pagkatapos, thank you, pastor. Uutangan pa pagkatapos yun. Pastor, imagine niyo si Moises, 15,000 na mga tao, mga kapatid. Lahat lumalapit sa kanila. And then, dumating yung kanyang father-in-law, si Jethro. Pagdating ng father-in-law niya, nakita niya, alam niyo, na-imagine ko, may sistema na sila sa pila, may stab na sila dyan number 5 ka, number 6 ka. Pwede po ba magpa-counsel kay Moises? ito, number mo. 3 months pa. 3 months pa, mahaba pila Sa sobrang dami. Hindi mo nakapila ka 3 months. Bawal ka pa umalis, sisingitan ka. Sa dami ng tao nung nakita ng father-in-law ni Jethro, sabi niya, look at this, Exodus. This is not good. Sabi niya, nako, hindi maganda yung ginagawa mo. This is not good. You're going to wear yourself out. And I love this part. And the people too. Sa Tagalog, hindi maganda yan. Pinapagod mo ang sarili mo. Pati tao pagod. This job is too heavy a burden for you to handle all by yourself. You cannot do it alone. It's not good. Masyadong mabigat yung problema mo para sa sarilinin mo. Ang lungkot mo, mag-dim light ka pa. Patugtog ka pa ng Moira. Talagang lalo kang lulungkot. I-share mo. Huwag mong i-stressin masyado ang sarili mo. I-share mo. This burden is too heavy for you, na ikaw lang mag-isa. Hayaan mong tulungan ka ng kamag-anak mo. Hayaan mong tulungan ka ng kaibigan. Hayaan mong tulungan ka ng simbahan.
Sabi ni Jethro, ganito gawin mo, hati-hatiin mo. Yung isa grupo, 1,000, yung ibang grupo, tigo 100. Depende sa kakayanan ng leader. Yung iba, tig 50, yung iba, tig 10. Natutunan ni David eh. Pag dinistribute ko pala yung load, magaang. And then years later, akala ko natutunan niya na yung leksyon. Years later, here you go again. Approximately mga 2 million people na ang mga Israelis here. Mas malaki na ang kanyang church ngayon. Ito problema naman ngayon, yung mga church nagre-reklamo. Sabi nila, buti pa dun sa Egypt, may pepino, dito wala. Buti pa dun may melon, dun may leeks, dun may onions, dito wala. Nasa disyerto tayo, wala bang Burger King dito? Wala ba SM? Wala bang Jollibee? Walang drive-thru. Sabi niya, takam na kami sa karne. Bigyan niyo naman kami ng meat to eat. Imagine niyo 1.5 to 2 million people, sabay-sabay na nagre-reklamo kay Moises. Baboy! I'm trying my best. Imagine yun. Pork steak. Imagine niyo, nag-rally. Si Moises, kawawa lahat naririnig niya. Alam mo, sa sobrang daming complaints, naburyo na rin si Moises. Bumaling siya sa Diyos. Doon niya pinuhos ang kanyang frustration. Tignan niyo yung diary niya. Ito nakasulat sa diary niya. Sabi niya sa Numbers 11, I cannot carry all these people by myself, Lord. Suwan ako. I cannot do it. This load is far too heavy. Now, Lord, if this is how you intend to treat me, kung ganito mo ako tatratuin at papahirapan, patayin mo na ako. Binabasa ko nga ito, ingat ka, Diyos yung kausap mo. Pwede ka talagang patayin yan. Sabi niya, sobrang frustration niya, patayin mo na lang ako. Just kill me instead. This is not good. Do me a favor, sabi niya, and spare me. May kilala ba kayong, may kaibigan ba kayong ganito? Na ang dali-dali lang sabihin sa kanila, patayin na lang ako ng Diyos. Mamatay na ako, patayin. Gusto ko lang patayin yung sarili ko. You cannot do it alone. Why are you bearing it alone? You don't have to bear it alone. Share it. Ikaw iyak ka na iyak, I cannot do it. Hindi naman kailangan kasi ikaw lang mag-isa. Ba't mo sinusolo? Kasi yung mga link up creator ayaw mag-link up eh. Yung mga volunteers gusto PM lang sila, ayaw mag-AM service eh. Kaway-kaway sa volunteer. Kaya tuloy yung mga leader nyo nagre-reklamo, ayoko na pastor, quit na ako dito. Patayin na lang ako. Kill me. Because alam niya, hindi niya kaya yung burden. Alam mo, sabi ng Lord sa kanya, after this one, hindi ko na lang nilagay. Sabi ng Lord, okay, pumili ka ng 70 na tao. Gawin mong elders, i-distribute mo lahat ng load. Kasi sabi niya kay Moses, you don't need to carry all these things alone. So he distributed the job to 70 people, and the job is easier. Why? He shared the load. God wants you to share your stress. Share your problems to others. You don't have to carry it alone. Magpatulong ka. Kasi gusto na, nagmamalasakit ang Diyos sa'yo. Gusto niya, third point, gusto niya magpahinga ka. He wants you to rest. Sabi mo sa katabi mo, pahinga. Alam mo, kanina pa nagpapahinga. God wants you to rest. Listen to me. Isa sa pinaka-effective na patibong ni Satan is a snare of burnout. People, when I was talking about tiredness, pag sinabi kong pagod, ito yung pagod na hindi nasusolusyonan ng tulog. Kasi pwedeng natutulog ka ng 9 hours, pero pagising mo, pagod ka pa rin. May nakakaranas ba sa inyo ng ganito? This is 10 oras tulog mo, pero latang ka pa rin. 10 oras, pero hindi ka pa rin ngumingiti. Nasa church, pero hindi pa rin ngumingiti. Why? You are so tired. You need to slow down and rest. Ang Diyos nga nagpahinga on the 7th day. By the way, Diyos siya. He doesn't have to rest. Diyos siya. Hindi niya kailangan ng pahinga. But He is showing us a principle that God wants you to rest. Para hindi magigising ka na lang sa isang araw, wala ka ng passion. Magigising ka na lang sa isang araw, ayaw mo na magsimba. Magigising ka na lang isang araw, ayaw mo na pumasok sa trabaho, ayaw mo na pumasok sa school. Wala na yung passion, wala na yung drive, and even worse, lumalayo ka sa Diyos.
The very same presence na alam mo makakatulong at magbibigay sa iyo ng rest is the very same presence na nilalayuan natin. Because we feel like I'm burnt out. Sabi natin, ba't ka burn out? Ang daming trabaho eh. One thing I realize, lahat ng nababurn out tayo hindi sa dami ng trabaho. Nababurn out tayo kasi hindi natin inaalagaan ang ating sarili. I say that again. Kaya ang taong nababurn out, hindi dahil sa dami ng trabaho. Nababurn out tayo because we don't want to take care of ourselves. Lagi nating sinasagad. Okay na ako sa 2 hours sleep. 3 hours sleep. Now, I have to admit, ako kapag nagpapahinga, I really feel guilty. Every time. I don't know why. I always push myself. Pardon. Repeat. I always push myself to the edge. At alam mo, kapag lagi kang nasa edge, madali kang itutulak. Pag lagi kang nasa edge, madali ka lang itulak. Madali ka lang i-deceive ng kaaway. Kaya nga sabi ni Lord, come to me. All of you who are heavy laden, all of you na pagod. Kaya sa church, pag may nakakatulog, bayaan nyo lang. Bigyan nyo ng kumot. Kawawa naman eh. Pagod na pagod. At least malang sa church, makahanap siya ng kapahingaan. Kasi sabi ng Lord, diba? Come to me, all of you who are heavy laden, and what? And I will give you rest. Ayoko lang pahinga. Guilty ako pag, sabi ng Psalms 23, the Lord is your shepherd, you shall not want. He makes you lie down, rest. Kung ayaw mo magpahinga, He makes you lie down. May mga tao kasi ayaw magpahinga. Kung ayaw mo magpahinga, okay, I will make you. Alam mo yung tatay ko, minsan nababanggit niya, pag nau-hospital lang ako nakakapagpahinga eh. Kasi sabi ko nga sa kanya, if you don't want to rest, God will make you rest. He will force you. He will make you lie down. Kasi ang dami-dami nating battle sa buhay. Buti nga, bakasyon bukas eh. Pero kung halimbawa lang may pasok bukas, nako, iba sa inyo, hindi na excited. Kasi posible na Kristiyano ka, buhay pa, pero duguan na. Tingnan mo yung katabi mo. Tinatago lang sa makeup yan, pero duguan yan. Ang daming battles, ang daming scars. Bakit? Listen to me, ha? Hindi porke anointed ka, Superman ka. Hindi porke tinawag ka ng Diyos, tingnan mo yung katabi mo, may bangs ba siya? O hindi siya si Superman? Hindi porke anointed tayo, is Superman. We will be tired. We will get tired. We will be frustrated. We will be vulnerable. Tingnan mo mga taong gutom tsaka pagod. Kantiin mo lang ng konti galit. Irritable. Ano tinitingin mo? Tingin lang. Pagod. Puyat. So tired. So vulnerable. Alam mo, isa to sa, ako nakikita ko, isa ito sa pinakamatinding challenge kapag leader ka. Isa ito sa pinakamatinding challenge kapag ka magulang ka. Kapag single mom ka. Kasi natatakot kang ipakita sa mga anak mo na pagod ka na. You are afraid to admit sa mga friends mo that you really feel empty. That you are afraid to admit to the people who are around you that you really wanted to quit. Sometimes, takot kang aminin sa kanilang galit ka. And as leaders, we really feel this a lot of times, but we are afraid to admit that we are lonely. You can be surrounded by thousands of people and still feel lonely. It happens. And sometimes we are afraid to admit that I cannot take this anymore. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Kiwalay na tayo. Tapusin na natin to. Hindi ko na kaya. You know why? Because sometimes our children are expecting too much from you. Sometimes ang mga magulang mo are expecting too much from you. Sometimes ang mga taong nakapaligid sa iyo are expecting too much from you, that you are living out of their standards, out of their validation. Kaya nakakalimutan mo na, ikaw buhay ka lang ng buhay para sa kanila kasi may ina-expect sila sa iyo. Kasi nakalimutan nilang tao ka din. Napapagod ka din. Nahihirapan ka din. At kung hindi nila yun ma-realize, dapat ma-realize mo that you'll be
tired from time to time. Hindi ko alam kung nakapag-spa na kayo, spa. Okay, massage. Yung walang happy ending. Massage. Si Jenny mahilig sa massage. Ako hindi masyado kasi feeling ko mas lalo lang ako mabubugbog. So kapag kami nagpapamassage minsan, ngayon nga lately hindi na masyado, pero siya kasi talaga mahilig siya Pagka nagpapamassage kami, ewan ko kung sa lahat ba ito ng mga spa, no, ang laging unang tanong ng masahista, ang laging niyang tanong, Sir, ano pong pressure? Soft, medium, o hard? Si Jenny lagi niya pinipili hard. Ako, medium. Kasi nga feeling ko mabubugbog ako lalo eh. Parang, pagod ka na, mapapaaray ka ba? Ako, medium lang, medium. Pagka dumidiin siya, sabi ko, relax lang po, medium. Alam mo, sa buhay, mas okay kung ikaw pipili ng pressure. Kasi kung tayo pipili ng pressure, sasabihin natin, soft lang, Lord. Ayoko muna ng hard. But life doesn't work that way. Hindi ka makakapili ng pressure. Ipipressure ka ng ibang tao. Ipipressure ka ng mga kaibigan mo. And some of you are just so tired. You know, you're so tired. Kahit anong gawin mong tulog, wala. You really feel, and ang tendency mga kapatid, ang nakakalungkot lang, kapag tayo pagod, ang gusto natin kagad mag-quit. Pero napansin niyo ba, karamihan ng mga tired, ang gusto nila mag-quit? Ayoko na, maghiwalay na tayo. Ihinto na natin itong negosyo na to. Ayoko na mag-serve sa Panginoon. We always want to quit when we feel tired. But let me tell you one thing. If you feel tired, you don't have to quit. You just need to rest. Hindi mo kailangan mag-quit. Magpahinga ka lang. Because Satan is stealing your peace. Satan is stealing your joy. Satan is stealing your motivation. Satan is a thief. Ginagamit niya yung takot para tanggalin yung peace mo. Yung bangungot para tanggalin yung peace mo. Yung emotional breakdown ginagamit ni Satan para nakawin yung peace mo sa iyong puso. And most of the time tayo, paniwala tayo. Iniwan ako ng Diyos. But actually, that is not true. God is always with you. Kasi ang kapayapaan, hindi natural na nagpo-flow sa puso ng tao. And when Jesus came, people are expecting that Jesus will use the Roman kingdom to establish peace. What they don't know is that Jesus was establishing His own kingdom. Hallelujah. His own kingdom to bring peace. Because God knows that when you lost your peace, you'll be broken into pieces. The missing piece of peace is Jesus Himself. Do you want to rest in Him? Come to me. Come to me. All of you who are heavy laden, and I will give you rest. Sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka naman ng konti. Huwag puro trabaho. Magpahinga ka ng konti. Magpahinga ka ng konti. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang pagod na pagod sa buhay. Hallelujah. Just rest. Rest for... I want to end with this. When you read the story of David, as I've said, nakakapagod, but actually, if you think about it in the whole context, David was anointed when he was like what? 18, 19 years old, 17 years old. Inanoint siya to be the king of Israel. Pero hindi kagad siya pumunta ng throne. He has to wait 15 years bago niya ma-reach ang throne. And in the middle of those 15 years, 10 years doon, hinahabol siya ni King Saul para patayin. Wala siya kapayapaan. Ang tulog niya laging kulang. He's just so tired of running for his life. And you know what? Akala natin, tapos na yung kanyang paghihirap doon. But if you read your Bible in 1 Samuel 30, there's an incident kung saan kinupkup siya ng kanyang mga kaaway and allowed him to establish his own kingdom, so to speak. Binigay sa kanila yung lugar na Siklag, if you still remember. And one time, habang pauwi si David kasama ang 600 men, 600 of his soldiers, nung pauwi sila, naabutan nila yung Siklag, yung kanilang mga bahay sinunog lahat. Yung kanilang mga asawa, kinidnap, pati mga anak nila, kinidnap lahat ng property nila na wala. Eh, can you imagine kung ikaw si David, mga kapatid, na nag-aantay ka ng breakthrough,
Nag-aantay ka ng pangako ng Diyos sa buhay mo. And in the middle of that, hinahabol ka pa to be killed. Plus, nakita mo yung mga asawa mo, yung mga anak mo, mga property mo, lahat na wala. And even worse, yung 599 na mga kasama niya, gusto siyang patayin kasi siya ang sinisisi kung bakit nasunog ang kanilang mga property at ang kanilang mga asawa ay kinidnap. David has a choice to say, I'm tired of this. Gusto ko na mag-quit. Kala ko may pangako ang Diyos sa atin eh. Pero kayong lahat, na inaasahan ko susuporta sa akin, kayo pa gusto pumatay sa akin, sige, patayin nyo na lang ako. Just kill me now. Pagod na rin naman ako eh. He has every reason to quit that day. But you know what? He did something that we've never done in our life. You know what is that? Ang sabi ng 1 Samuel 30, David encouraged himself. Whew! Kung hindi ako kayang suportahan ng 599 na soldier ko, I can encourage myself. Kung hindi ako kayang i-encourage, i-motivate, they don't want to influence me to become a better person, well, I can encourage myself. Ayaw niyo ako suportahan, I can encourage myself. If things are not going well in my life, I can encourage myself. You know what happened? It pays off. Kasi nung in-encourage siya ang kanyang sarili, nagkaroon siya ng fire from within, na-convince siya yung 599, nalusupin ang kanilang mga kaaway, and that's what they did. Lumusob sila sa kanilang kaaway at lahat ng kanilang property, lahat ng kanilang asawa, lahat ng kanilang anak, lahat yun nabawi nila. That very same day. Because they don't quit. And the twist of the story is actually even good. Kasi ang sabi ng maraming Bible scholars, 2 days after nung nangyari sa Siklag, 2 days after nung nangyari sa Siklag, si Saul na hari namatay at na-inherit ni David ang pagiging hari. Just 2 days after ng Siklag incident. What does it mean? It means na kung nag-quit si David that day, hindi niya makikita ang fulfillment ng pangako ng Diyos sa kanya. Hindi niya mai-experience maging hari kung nag-quit siya that day. Let me encourage you mga kapatid. Let me be here and spoke to your life and said, huwag kang magkukwit. This is not a great time for you to quit because you are closer than you think you are. You might be 2 days away from that breakthrough. You might be 2 days away from that miracle. You might be 2 days away sa financial breakthrough. Not now. Huwag mong i-give up ang iyong faith. Huwag mong i-give up ang iyong pagtitiwala sa Panginoon Diyos kasi God will reward your faith. God will reward your confidence in Him. Hebrews 10:35. Do not throw away this confident trust in the Lord. Why? Because remember, the great reward it brings to you. Listen, you could be so close. Alam ko masakit na, but it's an evidence. It's a proof that you are this close. And just like David, buti hindi siya nag-quit. Kasi after 2 days, after all that he has been through, after 15 years of waiting, after 10 years, napagtakbo, running for his life, after the Siklag incident, after all that he has been through, he can now say, I'm still standing. Woo! Hallelujah! Alam mo mga kapatid, I don't know what you've been through sa 2018, and I don't know what you've been through sa first quarter ng 2019. But if you don't throw away your trust, if you don't throw away your confidence in Him, one day you will say, Lord, thank you. I can still stand. I'm still standing. Na kahit na anong atake ni Satan, kahit anong pambubugbog niya sa akin, after all that I have been through, I'm still standing. Parang si Paul, masasabi natin, I have fought the good fight. I have finished the race. And you know what? I have kept my faith. I don't throw away my trust. I don't throw away my confidence. So mga kapatid, don't quit. Let's continue to fight for another day. Let's believe for one more miracle. Let's believe for one more week. You have been through so much, para ngayon ka pa mag-quit. Not now, not never. God is good. God is faithful. Don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Believe for one more year. Believe for one more miracle. Believe for one last push. Hallelujah. Just one more miracle. Just one more day. I don't know who you are, but if you're trying to kill yourself, just believe for one miracle.
Just believe for one more week. Don't throw your confidence. Don't throw your trust. There's a reward after this. Believe for one more miracle and keep pushing. Ay, pinapinsin, hindi ko pa natry ito mga kapatid. Hindi pa ako nanganganak. Never pala manganganak. Pero alam niyo yung mga nanay, napansin niyo ba ang pagbubuntis nila sa unang buwan, baliwala. Pero habang tumatagal hanggang sa pinaka-finale, yung pag-ire, hanggang sa finale, pasakit ng pasakit, pahirap ng pahirap. And exactly, our life is, the closer the mother is sa pagpapanganak, the difficult and the painful it was for him. Until that final push. Ang mga midwife, lagi nila sinasabi pag umiire ang nanay, push! 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 Kasi the moment that you want to quit is the moment that you are closest to your miracle. Push! Push! Kung gusto mo na mag-quit, ibig sabihin malapit ka na. Kapag mas masakit na, nakalabas na yung ulo ng bata, push! Push! Listen to me, I want to prophesy. You are about to give birth. Pwedeng literally, pwedeng spiritually, but you are about to give birth to a miracle. So push! You're about to give birth to a financial breakthrough. Push! Keep on pushing! Itulak mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, push! One more push! Live for one more day! Keep on pushing! You're about to give birth to financial breakthrough. You're about to give birth to a restored relationship. Believe for one more week. One last try. One last push. You're about to give birth. Today might be the day. Keep on pushing. Keep on moving forward. Your situation is about to shift. Hallelujah. Keep on pushing. Itulak mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, push, push, push. Push it. Push it. Push it. Alam ko, naiirita ka na sa mga kapatid mo kasi ikaw ang trabaho ng trabaho. Sila, case na lang ng cellphone, ikaw pa nagbibigay. But you gotta push it. One more year. Makakatapos na rin yung kapatid mo. Keep on pushing. Di ko alam mga kapatid, gusto mo na siguro iwalayin yung asawa mo. Just forgive her and just one last push. Just one last push. Just one last chance. Keep on pushing. Because you're about to give birth. Sa Tagalog, mga anak na kapatid. I-push mo lang. Iri mo lang. Kahit mahirap. Push it. Pag mas mahirap, mas malapit ka na. Pag mas masakit na, mas malapit ka na. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nyo. Hindi ko alam kung sinong kausap ko. Pero maaari ikaw ay parents, sawan-sawa ka na. Sa buhay ninyo, lagi kayo naghihirap. Lagi na lang from paycheck to paycheck ang inyong finances. But you gotta push it. Push it. God can shift your situation suddenly. Push it. Push it. You're about to give birth to a break, to a shift, to financial breakthrough. Push it. Push it hard. Push it hard. Push it. Push it. Itulak mo na mas malakas yung katabi mo. Sabi mo, push! Push! Alam ko, estudyante ka, gusto mo na i-drop yung klase. Kasi hindi mo gusto yung teacher mo. Just give him one more day. Push it! One more day. Kahit hanggang Martes lang, itry mo i-push. Just one last push. Alam ko yung thesis nyo, hindi nyo matapos-tapos. Just give it a chance. Just one more try. Just push it. Push it. And admit it. You know what? Pastor, I'm just tired. Pagod ako pero hindi ako susuko. Pagod ako pero hindi ako hihinto. Napapagod ako, nasasaktan ako, pero I will keep on pushing because I know that I'm about to give birth to something that I've never seen before, that God will open up doors that I've never imagined will be open for me, that God will bring me to places that I've never been. So push it, push it, push it, push it, push! Can we stand to our feet, mga kapatid, and push